oras na para pakinggan ang isang kwento na hudyat ng kababalaghan. Alas 12 na. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Please, itago niyo na lamang ako sa pangalang Kuya Jun. Ang ibabahagi kong kwento sa inyo ngayon ay hindi lang basta kababalaghan. Ito ang pinakamadilim na bangungot na naranasan ng aming pamilya noong taong 2018 sa aming lumang bahay sa San Pablo, Laguna. Maniwala man kayo o hindi sa mga sasabihin ko, hindi ko na kayo pipilitin. Basta ang alam ko lang, may mga nilalang sa mundong ito na tahimik lang na naghihintay. Pero kapag bumigat ang langit, dumilim ang paligid at nagsimulang bumuhos ang ulan. Parang may kung anong nagigising mula sa ilalim ng lupa. Nangyari ang lahat noong buwan ng Hulyo sa gitna ng panahon ng habagat. May kapatid ako, ang pinakabata sa aming tatlo. Itago na lang natin siya sa pangalang Maya. 7 taong gulang pa lamang si Maya noong mga panahong yun. Masiyahin siyang bata, madaldal, mahilig kumanta, at kung minsan ay nakakairita sa kulit dahil parang hindi nauubusan ng energy. Siya rin yung tipong kahit malakas ang ulan, gusto pa ring tumakbo, palabas para maglaro sa tubig. Katatayo pa lang ng bahay namin noon, hindi naman kalakihan, pero proud na proud sina mama at papa dahil yon ang unang bahay na masasabi naming talagang amin. Malapit ito sa Laguna de Bay. At medyo malayo sa sentro ng bayan. Tahimik ang lugar, lalo na kapag gabi. Napapaligiran ng matatandang puno ng rambutan, lansones, saging, at may isang malaking puno ng kalachuchi sa gilid ng bakuran. Yon ang unang bagay na napansin ko noong lumipat kami. Matanda na ang puno. Malaki ang katawan at baluktot ang ilang sanga. May bahagi ng puno na parang may sugat o uka sa katawan. Kapag nakatingin ka roon ng matagal, parang may hugis mukha sa balat ng kahoy. Siyempre, hindi ko naman pinansin. Sa probinsya kasi, normal lang naman ang matatandang puno. At dahil nagmamadali kami noon sa paglipat at pag-aayos ng gamit, may isang bagay kaming nakalimutan. Hindi muna nabasbasan ng pari ang aming bahay. May nagsabi kay mama na mas mabuti raw sana kung bago kami tuluyang matulog doon ay mapabendisyonan muna. Sabi naman ni papa, bahay lang naman to. Kapag may oras saka tayo magpapunta ng pari. Wala rin namang tumutol. Kung alam lang namin ang mangyayari, hindi siguro kami natulog kahit isang gabi nang hindi muna namin napapabasbasan ang bahay. Unang mga araw namin sa bahay, normal naman ang lahat. Tahimik, presko, masarap ang hangin, lalo na sa gabi. Ang tanging reklamo lang namin ay maraming lamok at palaka kapag umuulan. Madalas si Maya sa balkonahe. May mga manika siyang inilalatag sa sahig at kunwari meron silang tea party. Kuya, gusto mong sumali? Tanong niya minsan. Pas, pambata yan eh. Bata ka rin naman dati eh. Dati yun. Napairap siya sa akin. Ganon si Maya. Palaging may sagot. Sanay na kami sa tunog ng malakas na ulan at hampas ng hangin. Pero noong linggong yun, parang ayaw tumigil talaga ng habagat. Araw at gabi, halos walang patid ang patak ng tubig sa bubong. Kapag gabi, mas malakas pa ang tunog. Kalabog ng mga sanga sa bubong, tunog sa yero, huni ng mga palaka, at paminsan-minsan, malakas na kulog na parang may sumasabog sa mismong bakuran.
Noong gabi na nangyari yon, kumikidlat ng malakas. Naglalaro si Maya sa balkonahe. Hindi ko nga alam kung bakit hinayaan siya ni Mama doon. Nasa ilalim naman siya ng bubong at hindi naman nababasahan ng husto, pero malakas ang hangin at pumapasok ang ambon. "Maya! Pumasok ka na!" Sigaw ni Mama mula sa kusina. Hindi sumagot si Maya. "Maya!" Wala pa rin. Napatingin ako sa balkonahe. Nakatayo lang ang kapatid ko at hindi na siya naglalaro. Nakatitig siya sa puno ng kalachuchi. Akala ko may nakikita siyang ibon o pusa. Lumapit si Mama. "Ano tinitingnan mo?" Hindi sumagot si Maya. Hinawakan ni Mama ang balikat niya at biglang napasigaw si Mama. "Oh, ang lamig mo!" Lumapit ako. "Oh, bakit?" Hinawakan ko rin ang kamay ni Maya. At totoo nga, malamig. Hindi simpleng malamig dahil sa panahon. Parang kamay na binabad sa yelo. "Maya," tanong ko, "okay ka lang ba?" Dahan-dahan siyang lumingon sa amin. Tahimik. Tapos sinabi niya, "May babae sa puno." Nanlamig ako ng kaunti. "Anong babae?" tanong ni Mama. Tinuro niya ang kalachuchi. "Nandun." Napatingin kaming lahat. Wala naman. Puro sanga at dahon lang na hinahampas ng hangin. "Wala namang tao dun eh," sabi ni Mama. "Nandun po." "Maya, wala nga." Hindi na siya nakipagtalo. Pumasok lang siya. Noong gabing yon, doon nagsimula ang pagbabago niya. Kinabukasan, tahimik siya. Hindi siya naglaro. Hindi rin niya pinansin ang mga manika niya. Madalas lang siyang maupo malapit sa bintana at tumingin sa labas habang dumadaloy ang tubig ulan sa salamin. "May sakit ba yan?" tanong ni Papa. "Wala namang lagnat eh," sabi naman ni Mama. Lumapit ako kay Maya. "Ano? Bakit ka tahimik?" Hindi siya sumagot. "Galit ka ba?" Umiling lang si Maya. "Tinitingnan mo na naman yung mga puno?" Tumango. "Ano ba kasing nakikita mo doon?" Matagal bago sumagot si Maya. "Babae. Nasa ilalim." "Sa ilalim ng puno?" Umiling siya. "Sa ilalim ng lupa." Hindi ko alam kung bakit pero napatingin ako agad sa puno ng kalachuchi. Humampas ang malakas na hangin. Kumilos ang mga sanga. At sa isang segundo, pakiramdam ko may nakatayo sa likod ng puno. Isang maitim na hugis. Napapikit ako. Pagmulat ko, wala naman. Sabi ko sa sarili ko, imagination ko lang. Baka dala ng ulan. Dala ng sinabi ni Maya. Pero noong gabing yun, mas maagang natulog ang lahat. Bandang madaling araw, nagising ako dahil may narinig akong tumatawa. Mahina lang. Akala ko sa TV. Baka naiwan nilang bukas. Bumangon ako at tahimik naman ang hallway. Walang ilaw. Patuloy ang ulan sa labas. Mas malinaw. Galing sa kwarto ni Maya. Pagtingin ko sa oras, 3:02 a.m. Lumabas ako at tinawag si Mama. "Ma!" Bumukas ang pinto ni Mama. "Bakit?" "Si Maya." Sabay kaming pumunta sa kwarto niya. Pagbukas namin ng pinto, nakita namin siyang nakaupo sa dulo ng kama. Nakatitig sa kisame. "Maya?
sabi ni Mama. Hindi siya gumalaw. Maya, anak! Dahan-dahan siyang lumingon sa amin. Ngumiti. At doon ko unang narinig ang boses na yon. Umuulan na naman. Hindi yun boses ni Maya. Boses yon ng matandang babae. Paos, garalgal, parang may tubig sa lalamunan. Nanigas kami. Ano? Bulong ni Mama. Ngumiti pa ng mas malapad si Maya. Lalabas na ang amoy ng nabubulok kong katawan. Napaatras ako. Hindi ko alam kung anong mas nakakakilabot. Yung boses ba? O yung mga salitang lumabas sa bibig ng 7 taong gulang kong kapatid? Biglang kumidlat. Sa liwanag ng kidlat, parang saglit na nag-iba ang mukha ni Maya. Parang mas matanda. Parang may ibang mukha na nakapatong sa mukha niya. Tapos biglang bumalik sa normal. Maya! Sigaw ni Mama. Bigla siyang humiga. Pumikit na para bang walang nangyari. Kinabukasan, tinanong namin siya. Naalala mo ba kagabi? Umiling siya. May sinabi ka. Ano po yun? Hindi makasagot si Mama. Sabi ko, tumatawa ka. Hindi naman eh, sabi ni Maya. Nung 3:00, umiling ulit siya. Natulog lang ako noon. Sa loob ng kwarto niya, may kakaibang amoy. Hindi ko agad matukoy. Parang basang lupa. Amoy amag, lumang tubig baha, at may mahinang amoy na parang bakal. Yung amoy ng dugo. Hinahanap namin kung may patay na daga, pero wala. Nilinis namin ang kwarto, nagpalit ng bedsheet, nagpunas ng sahig, pero pagsapit ng gabi, bumabalik ang amoy. Sa ikalawang gabi, nangyari ulit. 3:00 ng madaling araw. Mas malakas ngayon. Pagpasok namin, nasa sahig si Maya. Nakaupo. Nakaharap sa dingding. Maya? Hindi siya lumilingon. Anak! Tapos narinig namin siyang bumulong. Hindi niyo ako nilibing ng maayos. Nagkatinginan kami. Ano sinasabi mo? Tanong ni Papa. Bigla siyang humalakhak. Tumayo ang balahibo ko. Biglang lumingon si Maya. Nanlilisik ang mata. Bakit kayo nandito? Boses matanda ulit. Lumapit si Papa. Maya, anak, tama na. Pagkahawak ni Papa sa braso niya, biglang tinulak siya ni Maya. Napaatras si Papa hanggang sa tumama ang likod sa pader. 7 taong gulang lang si Maya. Maliit, payat. Hindi niya dapat kayang itulak ng ganon kalakas ang isang lalaking nasa hustong gulang. Pagkatapos nun, parang nawalan siya ng malay. Karga siya ni Papa pabalik sa kama. At kinabukasan, halos walang maalala si Maya. At doon na kami nagsimulang matakot ng husto. Lumipas ang 3 araw, mas lalo siyang lumala. Hindi na halos kumakain. Kapag sinusubuan siya ni Mama, isinusukan niya. Minsan tinitingnan niya na lang ang pagkain at sinasabing, ayoko niyan. O anong gusto mo? Tanong ni Mama. Hilaw. Anong hilaw? Hindi siya sumagot. May isang pagkakataon na nakita kong nakatayo siya sa kusina. Madilim, hindi bukas ang ilaw. Maya? Lumingon siya.
May hawak siyang hilaw na karne na dapat lulutuin ni Mama. Maya, anong ginagawa mo? Binitiwan niya kaagad. Tapos parang biglang bumalik sa sarili. Kuya, ano bang ginagawa mo? Hindi niya alam. Nagsimula ring mangayayat ang katawan niya. Namumutla. Parang kulay abo minsan ng kanyang balat. May maitim na bilog sa ilalim ng mata at kapag tulog naman, hindi mapakali. Minsan nagsasalita, mga salitang hindi namin maintindihan. May tunog na parang ibang lengguwahe. May pagkakataon pang ang nakita ni Mama na may putik sa talampakan ni Maya pagising nito. Lumabas ka ba kagabi? Umiling si Maya. Hindi po. Ay, bakit may putik ang paa mo? Napatingin siya sa paa niya at biglang umiyak. Hindi ko po alam. Sinilip namin ang pinto. Nakalak. Ang may bintana niya, sarado naman. Pero may putik sa sahig mula sa gilid ng kama hanggang bintana. At sa labas, may bakas ng maliliit na paa patungo sa puno ng kalachuchi. Hindi na namin yun sinabi kay Maya. Doon na nagpasya sina Mama at Papa na kailangan na naming humingi ng tulong. May ospital naman sa bayan pero noong araw na yon, grabe ang bagyo. May mga kalsadang hindi madaanan at wala ring kuryente sa ilang bahagi. May nagmumungkahi sa kapitbahay namin na kay Mang Berto daw. Kilala siya sa baryo. Matanda na, albularyo. Maraming nagsasabing may mga nagamot na raw siyang hindi maipaliwanag ng ordinaryong paraan. Noong una ayaw ni Papa. Dapat sa doktor, sabi niya. Sabi ni Mama, kapag humupa na ang ulan, dadalhin natin. Pero anong gagawin natin ngayon? Tingnan mo ang anak natin. Tahimik si Papa. Napatingin sa kwarto ni Maya. At mula sa loob, may narinig kaming mahina. Doon siya pumayag. Dumating si Mang Berto noong Biyernes ng gabi. Yun siguro ang pinakamalakas na ulan na naranasan ko sa buong buhay ko. Halos hindi na marinig ang boses ng tao sa lakas ng ulan sa bubong. Bitbit ni Mang Berto ang isang lumang bag. Basang-basa ang pantalon niya. Pagpasok niya pa lang sa bahay, hindi agad siya nagsalita. Tumigil siya sa sala. Pumikit at huminga ng malalim. Ano po? Tanong ni Mama. Inaamoy niya ang hangin. Gaano nakatagal? 3 araw pong malala. Umiling si Mang Berto. Hindi ito 3 araw. Nagkatinginan kami. Ano pong ibig niyo sabihin? Matagal na itong nandito. Napatingin siya sa bintana. Diretso sa punong kalachuchi. Bago pa kayo lumipat. Nanlamig ako. Lumapit si Papa at sabi niya, ano po ba talaga? Tahimik si Mang Berto. At sinabi niya, mabigat ang nakatira sa batang ito. Hindi lang ito simpleng ligaw na kaluluwa. Napahawak si Mama sa kanyang dibdib. Nanggaling ito sa basang lupa, malapit sa lumang puno. Kalachuchi? Tanong ko. Napatingin siya sa akin. Doon ba siya unang nagpakita? Tumango ako. Tinitingnan lagi ni Maya. Huminga ng malalim si Mang Berto at sinabing, may mga lugar na matagal nang may nakadikit. Kapag ginambala, naghahanap ng paraan para makapasok. Pero bakit si Maya? Tanong ni Mama. Bata, mahina ang depensa, bukas ang isip, at naglaro sa ulan. Tumingin siya sa paligid. At hindi pa nababasbasan ang bahay. Hindi nagsalita si Papa. Dinala namin si Mang Berto sa kwarto ni Maya.
Noong mga oras na yon, nakatali na ang kamay at paa ng kapatid ko sa kama gamit ang makakapal na tela. Hindi dahil gusto naming saktan siya, kundi dahil kailangan. Dahil isang oras bago dumating si Mang Berto, sinubukan niyang kalmutin si Mama at kagatin si Papa. Nang pumasok si Mang Berto, nakapikit si Maya. Tahimik. Lumapit ang matanda. Maya-maya'y dumilat siya. Ngumiti. Mababa. Garalgal. Umugong ang buong kwarto. Napahinto si Mang Berto. Tapos nagsalita si Maya. Huli ka na. Napatingin ako kay Mang Berto at hindi siya natinag. Hindi ikaw ang kausap ko, sabi niya. Ngumiti si Maya. Alam ko kung sino. Alam ko rin kung ano ka. Biglang sumigaw si Maya. Hindi normal na sigaw. Sobrang lakas. Parang higit sa isang boses ang sabay-sabay lumabas sa lalamunan niya. Nagsimula ang pagtatawas at pagsusuob ni Mang Berto. Naglagay siya ng mga kandila sa ilang sulok ng kwarto. Naglabas ng bao at halamang gamot. Sinindihan. Unti-unting kumapal ang usok at pinahid niya ang langis sa noo, kamay at paa ni Maya. Sa unang patak pa lang sa noo, naglupasay ang katawan niya. Nayanig ang kama. Bitawan mo ako! Boses babae. Tapos boses lalaki. Tapos boses ni Maya. Ma! Napahakbang si Mama. Anak! Hinawakan siya ni Mang Berto sa balikat. Huwag kang lalapit. Hindi siya nagsasalita. Biglang humalakak si Maya. Mama! Umiiyak na si Mama. Hindi mo na siya maililigtas. Tumigil ka! Sigaw ni Papa. Biglang lumingon si Maya kay Papa. Hindi mo na nga naprotektahan ang bahay mo. Nanahimik si Papa. Parang alam ng kung anumang nasa loob ni Maya kung paano kami tatamaan. Sabihin mong pangalan mo! Sigaw ni Mang Berto habang itinututok ang krus sa dibdib ni Maya. Tumawa lang ito. Wala na akong pangalan. Lumabas ka sa batang ito! Sa akin na siya. Nagwiwisik si Mang Berto ng pinagpalang tubig at asin sa paligid ng kama. Tuwing tatama yun kay Maya, sumisigaw siya. Parang napapaso. Sa labas, lalo pang lumalakas ang ulan. Kumukulog at kumikidlat. At doon namin narinig ang malakas na kalabog mula sa bakuran. Napalingon ako sa bintana. Gumagalaw ng malakas ang puno ng kalachuchi. Hindi normal ang galaw. Parang may humahawak sa mga sanga at inuuga ito. Kuya, narinig ko ang boses ni Maya. Napatingin ako. Normal ang kanyang boses. Umiiyak siya. Kuya, tulungan mo ako. Napahakbang ako. Jun! Sigaw ni Mang Berto. Huminto ako. Huwag kang lalapit. Biglang ngumiti si Maya. Bumalik ang garalgal ng boses niya. Halika, kuya. Nanlamig ako. Hindi siya yan, sabi ni Mang Berto. Nagpatuloy siya sa pagdarasal. Hindi ko na maalala lahat ng sinabi niya. May mga dasal na pamilyar, may iba naman na hindi ko maintindihan. Paulit-ulit ang pagwiwisik ng asin. Langis, usok, at dasal. Lumipas ang isang oras, 2, hindi ko na alam. Parang huminto na ang oras. Pawis na pawis si Mang Berto. Nanginginig na ang kamay niya, pero hindi siya tumigil. Maya-maya biglang natahimik si Maya. Lahat kami napahinto. Tumigil din ang ulan ng ilang segundo. Sobrang tahimik, tapos dahan-dahang bumuka ang bibig ni Maya. Hindi ako aalis.
Mahina ang boses. Dito ako namatay. Napatingin si Mang Berto sa bintana. Saan? Ngumiti siya. Sa ilalim ng puno. Doon ko naramdaman ang pinakamalakas na takot. Sinong naglibing sa'yo? Tanong ni Mang Berto. Biglang nag-iba ang mukha ni Maya. Galit. Wala. Anong nangyayari sa'yo? Hindi siya sumagot. Sabihin mo. Bigla siyang humalakhak. Umuulan noon. Tapos kumulog ng napakalakas. Nagpatuloy si Mang Berto. Hindi sa'yo ang bata. Lumabas ka! Biglang sumigaw si Maya. Sa parehong sandali namatay ang mga kandila. Lahat at nagdilim ang kwarto. Sumigaw si Mama. Binuksan ko ang flashlight ng cellphone at sa loob ng ilang segundo bago bumalik ang ilaw, may nakita ako sa likod ng kama. Isang matandang babae. Basang-basa, mahaba ang buhok, maputla ang mukha at may putik sa damit. Nakatayo siya sa likod ni Maya. Nakangiti at napapikit ako. Pagmulat ko, wala na. Kuya John! Sigaw ni Mama. Doon lang ako natauhan. Sinindihan ulit ni Mang Berto ang kandila. Hindi ko sinabi ang nakita ko. Hindi ko kaya. Nagpatuloy ang ritual na kanyang ginagawa. Mas mabilis ang dasal ni Mang Berto ngayon. Mas malakas ang boses. Sa ngalan ng may kapal, iwan mo ang katawang ito. Umungol si Maya. Hindi! Lumabas ka! Hindi! Hindi sa'yo ang batang ito! Biglang umihip ang napakalamig na hangin sa kwarto. Imposible. Sarado ang bintana, sarado ang pinto, pero gumalaw ang mga kortina. Pati apoy ng kandila. Tapos naamoy namin ulit ang baho. Amoy amag, tubig baha, dugo, at ngayon, amoy nabubulok na laman. Napakapit ako sa pader. Halos masuka si Mama. Konti na lang, sabi ni Mang Berto. Hindi ko alam kung para sa amin o para sa sarili niya. Naglabas siya ng asin at kinalat sa paligid ng kama. Naglagay ng langis sa noo ni Maya at sa mismong oras na kumidlat ng napakalakas, sumigaw si Maya. Isang sigaw na hanggang ngayon, kapag naaalala ko, bumabalik sa katawan ko ang kilabot. Hindi yon boses ng bata. Hindi boses ng babae. Parang sabay-sabay na maraming taong sumisigaw. Tapos biglang lumaylay ang ulo niya. Tahimik, walang tigil ang ulan. Hindi tuluyang nawala. Pero mula sa napakalakas na buhos, bigla itong naging mahinang patak. Hanggang sa nawala ang halakhak, wala nang sigaw, wala nang garargal na boses, nawala rin ang mabahong amoy. Ang hangin sa kwarto na kanina'y parang galing freezer, unti-unting uminit. Lumapit si Mama. Maya? Maya, anak? Dahan-dahang dumilat ang kapatid ko. Normal na ang mga mata niya. Wala na rin yung matalim at nanlilisik na tingin. Tumingin siya kay Mama. Ma? Boses niya. Tunay na boses niya. Napahagulhol si Mama. Niyakap niya si Maya. Umiyak din pati si Papa. Ako, nakatayo lang. Hindi ko alam kung matutuwa o iiyak. Tumingin si Maya sa amin. Bakit po ako nakatali? Mas lalo kaming napaiyak. Wala siyang maalala. Wala. Na para bang natutulog lang siya ng ilang araw. Umalis na ang espiritu. Hingal na sinabi ni Mang Berto habang inaayos ang gamit niya. Pero kailangan ninyong siguraduhin na mabasbasan agad ang bahay na ito. Tumango si Papa.
Bukas na bukas. Huwag nang hintayin. Napatingin si Mang Berto sa bintana. Sa punong kalachuchi, hindi ko masasabing wala nang nakatira rito. Ang napalayas ko ay yung nasa bata. Ano pong ibig niyo sabihin? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. May mga lugar na matagal nang may sugat. Hindi lahat ng sugat nakikita. Kinabukasan nang humupa ang bagyo at sumikat ang araw, agad pumunta si Papa sa parokya. Nagpatawag kami ng pari at binindisyonan ang buong bahay. Bawat kwarto, sala, kusina, balkonahe, bakuran at lalo na ang paligid ng puno ng kalachuchi. Noong nilapitan ng pari ang puno, napansin niyang basa ang lupa kahit ilang oras nang walang ulan. Malalim ba ang tubig dito? Tanong niya. Umiling si Papa. Hindi po. Hindi na namin pinahukay. Ayaw na naming malaman kung ano ang nasa ilalim. Mula noon, bumalik sa dati si Maya. Muling naging madaldal, makulit, masayahin. Naglalaro ulit ng manika. At parang wala siyang naaalala sa mga nangyari. Pero may isang bagay na nagbago sa kanya. Ayaw na niyang lumabas kapag umuulan. Kahit ambon lang. Minsan pa nga, kapag nagsisimula ang ulan, isinasara niya agad ang kortina ng bintana. Bakit? Tanong ko minsan. Wala lang. Tinitingnan mo ba yung puno? Umiling siya. Hindi ko gusto yung ulan. Ilang buwan pagkatapos noon, napagdesisyonan ni Papa na ipaputol ang kalachuchi. Noong araw na puputulin yon, may 2 lalaki kaming kinuha. Habang hinahataw nila ng chainsaw ang katawan ng puno, may isang kakaibang amoy na lumabas. Basang lupa. Amag, yung parehong amoy sa kwarto ni Maya. Napatingin kami ni Mama sa isa't isa at wala kaming nasabi. Nang tuluyang bumagsak ang puno, napansin ng isang lalaki na may maitim na bahagi sa ilalim ng ugat. Parang may nabubulok ho dito, sabi niya. Sinabi agad ni Papa, takpan niyo na lang. Hindi na namin pinahukay. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang nasa ilalim ng punong yon. Ayoko na ring malaman. Makalipas ang ilang taon, lumipat din kami ng bahay. Hindi dahil may nangyari pa. Wala naman, pero hindi na talaga naging komportable si Mama doon. Kapag umuulan ng malakas, nakikita ko siyang napapatingin sa dating kinatatayuan ng kalachuchi. At ako rin. Dahil minsan kapag umuulan ng napakalakas, parang may naririnig akong mahinang tunog mula sa labas. Isang beses lang. Minsan, 2 beses. Hindi ko na sinabi sa pamilya ko. Baka hangin lang. Baka tunog ng tubig. Baka memorya lang ng utak ko. Yon ang gusto kong paniwalaan. Pero hindi ko makalimutan ang babaeng nakita ko sa likod ng kama ni Maya. Basang-basa, maputla, may putik sa damit at nakangiti. Kaya sa lahat ng nakikinig ngayon, lalo na sa mga lilipat sa bagong tirahan, huwag ninyong kalilimutan na respetuhin ang lugar na titirahan ninyo. Magtanong kung anong dating naroon. Huwag basta-basta magputol ng matatandang puno. Huwag basta maghukay kung saan-saan. At kung naniniwala kayo sa pagbabasbas ng bahay, gawin ninyo bago kayo tuluyang manirahan. Hindi natin alam kung anong kwento ang nakabaon sa lupa. Hindi natin alam kung sino ang minsang namatay doon. Hindi natin alam kung may nilalang na ilang dekada nang naghihintay. At higit sa lahat, hindi natin alam kung ano ang nagigising kapag nabababad ng ulan ang lupa. Hanggang ngayon, kapag pumapatak ng 3:00 ng madaling araw at malakas ang ulan sa labas, minsan napapadilat ako. Nakikinig sa bubong, sa hangin, sa patak ng tubig sa bintana.
At paminsan-minsan, pakiramdam ko may isa pang tunog na nakikisabay. Mahina, malayo, pero pamilyar. Kaya kung ngayon, malakas ang ulan sa lugar ninyo, at sakaling may marinig kayong tumatawa sa labas ng bahay, huwag agad kayong sumilip sa bintana, lalo na kung may matandang puno sa inyong bakuran. Dahil baka hindi bata ang tumatawa, baka hindi rin tao, at baka tulad ng nangyari sa kapatid kong si Maya. May isang nilalang na tahimik lang na naghihintay sa gitna ng unos para makahanap ng panibagong katawan na maaari nitong uwian. Ikaw, nabasbasa na ba ang bahay na tinitirhan mo ngayon? 12:00 na.